Hello, good evening, good morning. I do hope you're always in the best of your health. May bago tayong issue today. Tomorrow, may rally yung mga INC, Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Cristo, yung mga Jesus is Lord Fellowship, yung mga grupo ng Jesus is Lord at yung relihiyon ni Kibuloy, yung grupo ni Kibuloy. Magkakaroon yang grupo na yan magrarally sa Mindiola. Yan ang gustong mangyari ni Sara Duterte. Kaya yung mga pinklawan, mga dilawan, dapat mag-stay lang sa bahay kasi delikado pag nagkagulo kasi merong mga suicide bomber, may mga MNLF, MILF, maraming mga iba-ibang grupo na mga komunista from Mindanao ang maghahasik ng lagim sa Mindiola. Pilit daw papasukin yung Malacanang para mapababa si BBM, si Bongbong Marcos Jr. bilang presidente at ang gusto nilang iupong presidente ay si Sara Duterte. Kaya nagmamadali na yung si Sara Duterte umupong presidente kasi nakaka 3 years na si BBM na presidente at yung mga bayawak, yung mga buhaya, nagugutom na at delikado baka makulong sila pag meron ng decision pagkatapos ng Christmas. So, nagsusumbong yung mga buhaya kay Sara Duterte, baka makulong sila. Pag nabunyag yung mga ghost project na makukulong sila, mapapanagot sila sa mga illegal activities and wrongdoings nila noong panahon ni Duterte. At ngayong panahon ni BBM, unti-unti nang nabubuking yung illegal activities and wrongdoings nila Duterte on Ghost Project. Actually, maraming mga illegal activities si Duterte, di ba? Meron niyang Pastillas Gang, wherein 3 million Chinese na yung nasa Pilipinas. Bawat isang Chinese, ang binabayaran niya sa immigration is 30,000. 30,000 times 3 million, umaabot na ng 90 trillion pesos. Ang pinaghahatian ng immigration at ni Duterte sa loob ng 6 na taon. Mula 2016, yung term ni Duterte, 6 years. So, yung 3 million na Chinese nasa Cebu. Ang ginagawa nila ngayon sinisira nila yung kabundukan ng Cebu. Nagma-mining sila, nag-illegal logging, gusto nilang perahin. Pagkakitaan, alam mo naman, nakawin yung mga natural resources ng Pilipinas at ang gustong makinamang ni Duterte ay ang mga inchik imbis na mga Pilipino. Kasi gusto nga ni Duterte maging province of China yung Pilipinas. At maraming illegal activities and wrongdoing si Duterte nung presidente siya. Kamukha niyang war on drugs, diba? Dapat ang war on drugs, yung mga user, imbis na dali niya sa rehab, ano ginagawa niya? Pinapapatay niya. Inuutusan niya yung mga pulis na barilin, patayin. Lalo na yung mga user na customer nung kalaban nila
nung kalaban ng drug lords na kaibigan nila. Yun ang mga pinapatay ng mga pulis na inutos ni Duterte sa war on drugs. Pinapapatay niya yung mga user, yung mga na bumibili dun sa kalaban nilang pusher at drug lords. Kalaban ng kaibigan nilang drug lords. So, bukod pa sa pinagagamit ni Duterte yung West Philippine Sea, sa mga inchik, makikita mo na lang ilang mga barko ng China, halos tinatapakan lang nila yung mga isda na dapat ang mga Pilipino ang nakikinabang. Hindi, mga inchik. Mas pinapaboran pa ni Duterte na yung mga inchik ang makinabang sa mga isda na nahuhuli sa West Philippine Sea, mga coral, sinisira. Tapos, yan sa sa Manila Bay, di ba? Yung nila dyan, yung white sand nila dyan, galing pa yan ng Cebu. Mas okay pang sirain yung mga bundok para gawing white sand sa Manila Beach. Ilagay sa Manila Beach para magse-selfie mga taong may problema sa mental health. Tapos nun, pag naubos, syempre, inaanod sa karagatan yung mga white sand nila dyan. Yung sisira uli ng mga bundok sa Cebu. Yung 3 million na Chinese na nasa Cebu. Kaya nakalbo, nasira ang ating mga kabundukan sa Cebu. Dahil dyan sa 3 million na yan na sumisira sa ating kabundukan. Ayan, dumating na yung sakuna, dumating na yung bagyo. Ang daming namatay at ang daming nawala. O, di ba? Kasalanan niya ni Duterte dahil nag-import siya ng mga inchik from China, 3 million. Tapos nun, pinakikinabangan niya ng pastillas gang. Bawat isa, 30,000 pesos. Bawat isang inchik ang binabayad sa immigration. 3 million yan. So, 90 trillion yung kinikita ni Duterte na income, pera. 90 trillion pesos ang income nila through immigration sa 3 million na Chinese na dumating mula China, dumating sa Pilipinas para lang sirain ang ating mga natural resources, 'di ba? Hindi tama yung mga illegal activities ni Duterte na 'yan. At pinapasok pa ni Duterte yung may mga COVID na inchik, mag-asawang inchik, pinapasok niya dito sa Pilipinas, kaya halos 3 million Pilipino ang apektado sa COVID. Tapos nung nagkaroon ng COVID, yung injection, yung galing din sa China yun. Imbis na libre, binabayaran natin isa. Tapos ngayon, ito, Ghost Project. Ngayon, na-booking na ni BBM yung mga illegal activities and wrongdoing sila sa Ghost Project. Kaya ayan, makukulong na yung mga nila, yung mga tauhan nila na gumagawa ng pera. Pinukuha yung taxpayers' money. Sinasabi, project nila sa Ghost, may budget yan, ganyan. Bukas, ingat kayo. Stay at home. Bye. Good night. Sweet dreams. Sleep tight. Good night.